Halil TV. Matunog ang pinakawalang tawa ni Dan Laksa sa tinura ng kaharap, si Attorney Kenneth Panganiban. Kasalukuyang nag-uusap ang dalawa noon sa gawing malapit sa pool, sa ilalim ng multicolor beach umbrella. Nang umagang iyon ay panauhin ni Dan ang bata at gwapong corporate lawyer sa bahay ng mga Laksa. "Pinatawa mo talaga ako, iho. You are very witty. Do you know that? Gusto ko lang hong ipakita sa mga puti na hindi basta-basta ang mga Pinoy. Ano bang palagay nila sa atin, mga tanga? Pwes, nagkakamali sila." "Good, iho. Very good. So, anong nangyari nang maibulgar mo ang anumalyang ginawa ni Mr. Dwight na yon?" "Tongue-tied ho ang loko. Akala ho siguro niya hindi ko mahahalongkat sa file ang pilit nilang ginagawang invisible sum of money. Kalalaking tao na kung bakit mukhang mahilig pa rin sa ghost. Ghost project, ghost money ang tinutukoy nito." Natawa ulit si Dan Laksa at sa mukha nito may paghangaring mababanaag para kay Kenneth. "Sa Amerika rin pala ay talamak ang graft at corruption, ano? Akala ko dito lang sa atin dahil magaan ang sintensya dito. Baka nga mas masahol pa ron, malinis lang talaga silang masipagtrabaho. Syempre high-tech ang mga alam nila eh. Kaya pati pangungurakot sa kaba ng yaman, high-tech din ang paraan. Kaya hindi agad nabubuko." "Not by you. You're really an asset, Kenneth. Thanks for the vote of confidence, sir. You deserve more than that. Ano, ipagagawa ko na ba ang voucher para sa advance payment mo?" Si Kenneth naman ang natawa sa pagiging persistent ng dating amo. "Siguro naman ho, hindi ako makikipag-meet pa sa inyo ngayon kung hindi ako interesado sa offer nyo. I accept the job, sir." Lumuwang kapag daka ang pagkakangiti ni Dan Laksa. "Welcome back din, Anito." Sabay lahad ng isang kamay sa kaharap. Nagkamay ang dalawang lalaki. Tanda ng pagsasara ng transaksyon. "The pleasure is mine, sir. Alam nyo namang basta kayo ang humiling, hindi talaga ako makatanggi." "Bakit nga ba?" "Only because kasama ka sa gumawa sa talisman, iho. Alam mo bang everybody in talisman is eager to pirate you? Bumalik ka lang sa iyong mother company. Ikaw daw kasi ang living talisman ng kumpanya. Would you believe?" Nangiti ulit si Kenneth. "I'm flattered really. Baka ho hindi ko na maabot ang expectation nyo." "We have a lot of confidence in you, Kenneth. We're sure na aakyat pang lalo ang present standing ng talisman ngayon. With your bright ideas, parang nakikita ko na ang success natin in the year 2026. Let's toast to that." Inangat ng mga ito ang baso ng alak. Nagpingkian ng mga iyon. Ang tagpong iyon ang naabutan ni Zaira. Siyang dating nito mula sa kabahayan. Tila naman bantulot na magtuloy si Zaira nang makitang may kausap ang ama. Urong sulong pa nga ang dalaga. Hindi pa siya nalilingunan noon ng daddy niya. Kararating lang niya mula sa outing. Nagmukhang batang-bata si Zaira sa suot nitong hanging blouse na sleeveless at maong shorts na halos kalahati lang ng mapuputi at makikinis nitong hita ang inabot. Nakapunggot pa ang mahaba at itim na itim nitong buhok. "Dad!" Panabay halos na napalingon sa kanya ang dalawa. "Zaira, come here, honey." Na-confuse siyang bigla habang papalapit sa mga ito. Kasi mukhang namamalik mata na yata ang lalaking kausap nito. Titig na titig sa kanya ang loko. Pero gwapo sa totoo lang. Gwapong-gwapo pa nga yata. Naisip niyang ignorahin ang gwapong lalaki. At tulad ng nakagawian na niya pag naglalambing siya sa daddy niya, kumandong siya rito. Sa kanya ito hinagkan sa pisngi. Iniyaka pa niya sa leeg ng daddy niya ang dalawa niyang braso. "How's the beach?" "Great, ang sarap-sarap talagang mag-swimming, Dad. Enjoy na enjoy nga kami. Hindi pa nga sana kami uuwi agad kaya lang they're worried about you. Baka raw kasi paluin mo ako kapag na-late kami ng uwi." "Aba talaga, mabutit may turo naman pala mga kaibigan mo kung ganun." Bahagya niyang sinulya pa ng lalaking kausap ng ama kanina. At hindi nga siya nagkamali ng hula. Nakatitig pa rin ito sa kanya hanggang ngayon. "Oh, by the way, Kenneth, this is Zaira. Remember her?"
Of course, hi Zaira. Nginitaan niya ito. Ngumiti rin. Ang puputi ng ngipin ng loko. At ang cute tumawa. Anak, si Kenneth, yung pinag-uusapan namin ng mami mo the other day. At pumayag na siyang mag-work ulit sa atin. Good news, di ba? Really? So, welcome back. Polite niyang sabi. Bakit ba ganito itong makatingin? May dumi kaya ako sa mukha? Conscious na talaga siya sa totoo lang. At medyo naiinis na rin. Ayaw kasi niya nang pinagmamasdan siya ng ganoon. Lalo't ng isang lalaki pa. Kaya naisip niyang ignorahin na lamang ito. Siya nga pala dad, may pasalubong ako sa'yo. Where's mom nga pala? As usual, kasama na naman ang mga kakosa niya sa kanilang activity. Saan pa nga ba? I think you have to take a bath, honey. Anito. Saka bahagya pang suminghot-singhot na waring inaamoy siya. You smell like a horse. Daddy naman, maktol niya. Iningusan niya ito, siguring nag-blush siya. Siyempre, nag-horseback riding kasi kami bago umuwi eh. Kaya naman pala eh. O sige na maligo ka na ron. Mamaya mo na ibigay sa akin yung sinasabi mong pasalubong. Tiningnan muna niya ito, tinansya. Saka siya medyo bumelo. Dad, ano kasi eh, ano na naman? Can I go out tonight please? What? Anak naman, hindi ka na ba nagsawa ng kakaalis ng bahay? Abay hindi ka pa napipirmi dito sa atin ah. Para ka na rin ang mami mo ah. Sumimangot siya. Wala siyang pakaalam kahit makita pa iyon ng gwapong mamang na ito. Sige na nga o wag na nga lang, fa-effect niya. Umalis siya sa kandungan ng daddy niya. Sasabihin ko na lang kay Roxanne na hindi mo ako pinayagan. Birthday kasi ng mami niya ngayon at invited nga ako. Okay lang dad, hindi na lang ako pupunta. Humalik siya sa pisngi nito at tumalikod na. Humakbang siya palayo, pero sinadya niyang bagalan. Zaira, habol tawag nito sa kanya. Hindi siya lumingon. Isa pang tawag daddy para convincing ang pagtatampo ko. Come on honey, sige na payag na ako. Talaga? Biling balikwas niya. Tumango ang daddy niya. Nakatawa na ito pero mukhang napapantastiskuhan. Siyempre sa drama niya saan pa. Tinakbo niya ito at niyakap. Pinupog niya ng halik ang daddy niya. Thanks dad, ang bait-bait mo talaga. I'll go ahead na ha. You mean ngayon na agad? In an hour dad, maliligo lang ako. Roxanne asked for my help kasi parang nagpe-prepare ng handa ng mami niya. Surprise yun eh, paliwanag niya. Sige na nga lumakad ka na. Pahatid ka sa pag-uwi ha. Yap, binalingan niya si Kenneth. Nice meeting you ha. Mabilis na siyang nagbalik sa bahay. Ang naiwan si Dan naman ay napailing at napapalatak na lamang. Nangiti rin si Kenneth sa nasaksihang pag-uusap ng mag-ama. Alam mo kasi, spoiled na spoiled sa akin ang batang iyon. Nakita mo naman kung paanong mang-blackmail, 'di ba? Pero mabait naman ang anak kong yun, hindi suwail tulad ng ibang anak. Dalagang-dalaga na ho pala siya. Oo nga, pero alam mo bang hanggang ngayon isip bata pa rin niyang si Zaira? Na baby ko yata ng husto eh. Mukha ho yatang hindi na ako natatandaan ni Zaira. Hindi na nga raw kasi ngayon napag-usapan ka namin minsan. Kasi naman noong nasa talisman ka pa ay talaga namang baby pa ang anak kong yun. Nitong mag-college na nga lang medyo naging aware sa mundo. Kung pagmamasdang mabuti si Kenneth, waring interesado ito tungkol sa whereabout ng anak ng amo. Mabuti ho hindi pa nililigawan. Pakaswal pang tanong ni Kenneth. Natawa si Dan at minsan pang nailing habang natatawa. Ano bang hindi? Maraming ang naliligaw yang sa Zaira ko. Pero alam mo ba kung papaano ang siste? Abay sinisimangutan ba naman ang mga nagsisipunta rito sa bahay? Kulang na nga lang yata'y ipagtaboy ang paalis ng anak kong yun eh. Ang lakas ng tawa ni Kenneth. Bakit naman ho? Ewan ko ba sa batang iyon? Sabi ko nga sa'yo, may pagkabatang isip pa kasi eh. Ang sabihin mo nitong mukhang may pagkatomboy pa yata. Nakita mo naman siguro kung paano magkikilos at kung gumayak nakita mo parang lalaki. Ewan ko ba? Pero sa isang banda naman, mas gusto ko nga yata ang gano'n na si Zaira ko. Ayoko pa kasing mag-asawa ang baby ko. Napatango-tango na lang si Kenneth. Ngunit waring pregnant sa tanong ang mga mata ng batang abogado.
Gawin na ng mag-ama na magkwentuhan bago matulog. Kaya ng gabing iyon na tiyempong naaga ng uwi si Dan buhat sa opisina, ay minsan pang nagkwentuhan ang mga ito sa salas. Wala pa noon ang mami niya. Nag-out of town kasi ito. Nag-distribute daw ng mga relief goods sa mga nasalanta ng nagdaang bagyo. Sa gawing Quezon daw ayon sa daddy niya. Kailan nga ba ang graduation nyo? Matagal pa dad, 4 months to go pa, sa April 9. Nakapag-apply na ba kayo for graduation? Hindi pa dad, so first week pa raw yun ng March eh. Sa wakas ay makakatapos ka na rin, so what's your plan? I mean after your graduation? Iningusan niya ang daddy niya. Bahagya siyang lumayo sa pagkakayakap nito. Siguro nagsawa ka na sa pagpapakain sa akin no? Hayan nga at ipinagtutulakan mo na akong mag-work eh. Silly. Natatawang sambit ng daddy niya sa pinisil ang baba niya. You know that's not what I mean. Nagtatanong lang ako dahil gusto ko nga syempre malaman ang plano ng baby ko. Masama bang malaman ko, Aber? Malay ko baka plano mo na palang mag-asawa, hindi ko pa alam. At kung ma-inform mo na agad ako ngayon pa lang, para hindi na ako mabigla, diba? Naman, daddy naman. Nangiinis ka na dyan eh. Sinabi nang hindi ako mag-aasawa. Sinimangutan niya ito. Aba kahit paayaw mo. Pag dumating ang kapalaran mo, hindi ka naman po yata makakatanggi pa. You'll see pag nangyari na yun. Basta ayoko. Natawa pa ang daddy niya. Sa kabila ng pagsimangot niya. Kung pwede ba, di mas mainam nga ang ganun. Ayaw ko naman talagang ipamigay ang baby ko kung kanino lang. Gusto ko kasi lagi ka lang sa tabi ko. Pero maganda ka anak. Nakita mo at marami kang suitors na gustong makabingwit ng matamis mong oo, di ba? Dad, ang corny mo ha. Sabi nga ni Kenneth ang ganda-ganda mo raw lalo ngayon. Napatitig talaga siya sa daddy niya. Yung kausap mo last Sunday at sinabi niya talaga yon, Pexman? Topo-topo barega dumila ka sa baga, dad? Ang lakas na naman ng tawa ng daddy niya. Saan mo ba napagkukuha yung mga pinagsasabi mo ha? Alangan sa ganda mo anak, oo sabi at sa kadalagan-dalaga ka na raw pala ngayon, sabi pa nga niya. Siya rin dad, ang gwapo-gwapo niya. Mali pala ang iniisip ko noon na pandak siya, malaki ang tiyan at nakakalbo na. Ang gwapo nga eh, gusto niyang sabihin. Bakit? Duda ka bang maganda ka? Of course not. Alam ko naman talagang beautiful ako. Beauty and tomboyish. Daddy naman eh. Sinabi nang hindi ako tomboy, okay? Sa ganito naman talaga ako kumilos ah. But you prefer to be with girls. You even got attracted to them, right? You told me once, remember? Yun baka mong naging Miss UST nyo? Ano nga bang pangalan nun? Daddy talaga, I have eyes to admire and appreciate beauty, daddy. Masama bang humanga ako sa kapwa babae ko? I don't think it's a mortal sin and definitely not a sign of having a double personality, dad. It's just that mapunahin ako sa magaganda, ganun. I believe there's nothing wrong with that. Kung sa bagay nga, but it's better siguro kung you'll appreciate also men, anak. Yung mga remarkable characters nila na ikinaiba mo sa kanila. Tell me, nagka-crush ka na ba sa mga lalaki before? Of course naman, sa poging daddy ko syempre. Iningusan siya ng daddy niya. Saka siya pinindot sa ilong. Maloka ka talaga kahit kailan. Aside from your gwapong daddy syempre, meron ba? Kahit na admiration lang. Kunwaring nag-isip pa siya ng bahagya pero alam naman talaga niya ang sagot. I think, Dad, hindi pa, 'di ba? I should know and the reason is, kasi naman Daddy, kasi naman tomboy ka yata. Hindi sabi wala lang talaga akong makitang admirable traits sa mga na-meet ko ng guys Anong magagawa ko? Kung hindi weird, nerd o kaya naman nagse-second childhood. No way talaga. Parang kilala ko yata yung huling tinutukoy mo Mismo dad, pero malay nyo naman bigla na lang akong panaing dito ni Cupido. O 'di ba? Aniya, itinuro pa niya ang dibdib sa gawi ng puso. Sana nga, I want grandchildren din syempre. Nag-blush siya. Pagkasi gano'n na ang pinag-uusapan ay nagiging uneasy na siya. Ang daddy kung ano-ano ang sinasabi, ang bata-bata ko pa nga Hindi ko naman sinabi ngayon na agad. In the near future syempre.
Ngumiwi ulit siya. Ayoko mag-asawa basta. Period. Nasa ganoong tagpo ang mag-ama nang bumukas ang front door. Mula do'y pumasok ang mami niya. Pagkakita sa kanila'y nito'y napuna agad niya ang pagbabago sa reaksyon nito. "Hi ma'am," bati niya. Tumayo siya at lumapit dito. Humalik sa pisngi nito. Ganon din ang ginawa ng daddy niya. "Sweetheart, kanina ka pa namin hinihintay. Nag-dinner ka na ba?" "Tapos na pagod ako eh. Gusto ko na magpahinga, aakyat na muna ako." Agad na nga itong nagpanhik sa hagdan. Sinundan lang nila ito ng tingin. "Dad, sundan mo na si mami." Nagseselos na naman tiyak yun. "Kasalanan ko ba kung maging close ako sa'yo, dad?" Umiiling ang daddy niya. Pagkuway bumuntong hininga. "Zaira anak, try to be malambing to your mommy, okay?" Tumangon na lang siya. Saka lang ito sumunod sa mami niya sa itaas. Ever since kasi hindi na siya naging malapit sa mami niya. At ever since alam niyang may selosan na sa pagitan nilang tatlo. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.